sa banal na pagdiriwang sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at Magandang tanghali po at tuloy-tuloy po ang ating special coverage. Handog po sa inyo ng DZRH. Ang buong puwersa po ay nakatutok sa Traslasyon 2026. Kami pong inyong lingkod. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali partner. Magandang tanghali partner. Ano ba ang ating mga malalaking balita muna? At habang nakatutok pa rin tayo dahil ang lokasyon ngayon ng Andas ay nasa Carlos Palanca Street na partner. Ayan. Mabilis compare sa mga nakalipas na taon, bagamat may pagbabagal kanina partner dyan sa Finance Road dahil sa Tulacan, lagi naman taunang problema, Tulacan at Kasama saka yan. may problema dun sa mismong Andas, para may bumigay na something Naku. dun, pero naitawid naman at mabilis na bumaba 11:35 kanina mula dun sa Ayala Bridge. Alright, so ang mga malalaki naman pong naganap na ating na-monitor, isa palang tabloid photojournalist nasawi sa gitna ng traslasyon coverage. Mga debotong nakikilahok sa Traslasyon 2026 umabot na sa higit 400,000 ayon sa PNP. Bilang ng mga nasugatan naman sa gitna ng prosesyon, umabot na po sa 269 ayon po ito sa Philippine Red Cross. Usad ng andas ng Poong Nazareno bumagal matapos pasukin ng mga deboto ang barikada sa Ayala Bridge. At rollback sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Hinihintay muna nilang matapos ang traslasyon. Samantala, narito po ang mga detalye ng ating mga malalaking balita ngayong tanghaling ito. Go ahead, Yuel. Nasawi ang isang photojournalist sa gitna ng pagkocover nito ng traslasyon. Ayon sa ulat ng Manila DRRMO, natagpuan na lamang ang biktimang si Ito Son na nakahandusay malapit sa MPD Station 5. Isinugod pa ito sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Samantala, maagang nagsimula naman ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand ngayong taon. Eksakto 3:58 ng madaling araw nang buksan ang lona na nakatakip sa andas at tuluyan itong umusad pagkatapos ng panalangin sa pagbabasbas. Samantala, sa kabila ng maagang pagsisimula ng traslasyon, inabot ng halos 2 oras ang andas sa bahagi ng Ayala Boulevard. Eksakto alas 10:59 o alas 11 na ito nang nakasampa sa Ayala Bridge ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Halos 3 oras itong mas matagal kumpara sa nakaraang taon na bandang alas 8:40 ng umaga pa lamang ay nasa Ayala Bridge na ang andas. Kabilang sa dahilan na mabagal na usad ng andas ay ang pagsalubong dito ng mga deboto. Bagamat may ipinwesto pong mga container van at barikada sa may Ayala Bridge, nahawi pa rin ito ng mga deboto na galing sa Quezon Boulevard. Samantala umabot na sa 269 naman ang bilang ng mga nasugatan sa gitna ng traslasyon. Ayon sa Philippine Red Cross, 10 sa mga ito ay nagtamo ng major injuries. 9 sa kanila ang dinala na sa ospital. Samantala, partner, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magkaroon ng malasakit at magkaisa ngayong pista ng Nazareno. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang taunang pamamanata ay sumasalamin sa malalim na sakripisyo, tiyaga at pagkakaisa. Anya, maraming kwento ng sakripisyo sa pamamanata taon-taon at gaya ng pagkadapa ni Jesus sa ilalim ng krus. Ito mga taong sa kabila ng pagod ay pinipiling bumangon muli. Nananawagan naman ng Pangulo sa mga Pilipino na buhatin rin ang halaga ng malasakit, serbisyo at sama-samang responsibilidad sa pang-araw-araw na buhay. Naway maging gabay anya ang imahe ng Nazareno sa paraan ng pag-iisip, paggawa at pagtulong kahit tapos na ang prosesyon. Samantala, sabi naman ni Vice President Sara Duterte
nakiisa rin sa mga Katoliko sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni VP Sara ang matibay na pananampalataya ng mga Pilipino. Aniya, ang debosyon sa Nazareno ay nagpapaalala ng walang kapantay na pag-ibig, sakripisyo at pagpapakumbaba ni Jesus. Giit ni VP Sara na may magsilbing inspirasyon ng Nazareno upang patuloy na isabuhay ang turo ng pag-ibig at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Sa iba pang balita, good news naman po tayo para sa mga motorista na mumuro ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, humigit kumulang 40 centavos ang posibleng rollback sa gasolina habang posibleng hindi hihigit o bababa sa 50 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel at 25 centavos sa kerosene. Itinulak umano ito ng posibleng mataas na oil output mula sa Venezuela at stable na supply sa harap ng mahinang demand. Tumutok sa mga kaganapan sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Nuestro Padre Jesús Nazareno. At tayo po ay nakatutok pa rin sa Traslasyon 2026. Ito po ang ating special coverage nandun po sa inyo ng buong puwersa ng DZRH. Ayan na partner, very historical din ang Traslasyon ngayon kasi after how many years after the pandemic, di ba? Medyo hindi muna tayo nagsagawa ng mga prosesyon, ng mga aktibidades in relation to the Traslasyon and feast of the Jesus Nazareno kasi nga para hindi kumalat yung sakit na COVID. Pero ngayon mukhang may sakit pa rin. Pero syempre dahil lifted na nga po ang COVID-19 na pandemic, ayon nga po sa World Health Organization at sa DOH ay unti-unti binabalik na yung mga nakasanayan natin ng mga aktibidades. Ito na yung pangatlong taon. 2024, unang ibinalik yung traslasyon. 2025, 2026. Kung matatandaan ho ninyo, suspended yan noong 2021 to 2023. Pero noong 2023, nagkaroon tayo ng Walk of Faith. Pero yun, mabilis lang talaga dahil parang alay lakad lang yung nangyari. Oo, wala yung mga nakikita natin ngayon na dikitan talaga yung mga tao, siksikan. Oo. Kasi kahit sabihin natin na marami nagsasabi na hindi po ito ligtas, lalo na po sa mga matatanda, sa mga bata, kahit po sa sa mga ordinaryong mga mamamayan, pero pag sa mga deboto, kasama yun sa panata nila, sa sakripisyo, pananampalataya, di ba? Sabi nga ni PBBM kanina, sumasalamin yun sa parang pananampalataya. Hindi naman daw, sabi nga ng mga Pilipino, ng mga nananampalataya, hindi yung mismong kahoy yung sinasamba, kundi reflection yun ng kanilang pananampalataya sa Jesus Nazareno. At marami po ang ating mga kababayan na mga deboto. Alam natin partner na naipapasa nila din ito sa kanilang mga anak. Mga apo. Ayan, nagiging tradisyon na rin. At dahil napakahalaga sa kanila, siguro kumbaga may special place sa kanilang puso ang Jesus Nazareno. Either natupad ang kanilang mga wishes, sinagot ang kanilang mga dalangin, may mga gumaling na sakit, may mga ganun, may mga nabigyan ng hanap buhay, ng trabaho. So, itong mga miracles na ito, maliliit man yung iba malalaki, ay ito nga po napaka-espesyal po sa buhay ng isang deboto. So, magtanong ka sa isang deboto na taon-taon ay uma-attend ng traslasyon, ayan, ng pista, ito yung kanyang sasabihin na may nangyari sa kanyang buhay, hatid ng puong Jesus Nazareno. Nabanggit mo yung pamana, partner. Merong, kaya makikita natin na kapag merong mga dalang bata, may mga dalang sanggol. Yung pala, yung nanay nila, namanata noon bigyan ng anak. At ngayon, nakikita natin, dala-dala na nila, kahit baby pa lang, bilang pagpapakita raw ng kanilang panata sa poong Jesus Nazareno. Na ito pa rin kami, kahit binigyan mo kami ng anak,
magpapatuloy ang panata namin sa iyo. Parang ganun. Yan lang yung mga sanggol po, ano. Siguro kahit alam po natin na gusto natin na ma-bless po sila ng Poong Jesus Nazareno, medyo wag po muna tayong sumama dun sa talagang Dun sa alon ng tao. very crowded na mga lugar. Ano po, para safety pa rin naman po ang kaligtasan po ng ating mga anak, mga sanggol, mga bata, mga senior citizens po. Yan po ang ating unahin. So kanina kasi hindi ako masyadong nakapag-monitor kaninang umaga, partner, pero buhay pa rin ba yung kultura din nung mga dadaanan ng andas at dadaanan ng mga deboto na may mga kung hindi sila sasama kasi may panata sila na sila yung magbibigay ng pagkain, magbibigay ng tubig na maiinom, may mga ganun na Meron, oo, yung mga meron. residente na madadaanan doon kasi para sa kanila naririnig ko sa mga kwento noon ng mga past coverages na nabibless din sila pag ito yung kanilang panata, di ba? Parang may narinig akong ganyan pero nung mga nakalipas na taon pa, hindi ko sure ngayon, Kung partner. meron. Yung mga nagbubukas ng pinto ng bahay para magpakain sa mga deboto. Tama. Alright, so puntahan muna natin ang traslasyon at nasa linya natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Alamin natin kumusta na ang kalagayan ng ating mga deboto. Meron na bang mga nadagdag? Kasi ayon po sa PRC ay 269 ang na-record natin na nasugatan po sa gitna ng prosesyon. At may mga isinugod daw sa ospital na may nawakwak yung paa kanina. Hala. Paano kasi yapak lang Nakayapak, kasi, oo. walang sapin, walang sapatos, ano, kasama sa panata rin. Nasa linya na po natin si Dr. Gwen Pang. Dr. Gwen, magandang tanghali na po sa inyo at a blessed Friday po sa inyo. Magandang tanghali po. Hi! Magandang tanghali at thank you naman sa pagbibigay sa amin ng opportunity para ma-share namin yung anong update na sa ating phase of the Jesus Nazarene operation. Yes. Doc Gwen, alam natin na maaga po kayong nag-prepare para dito, nakipag-coordinate po kayo. Sa inyo po bang palagay ay nakatulong po ito, kumbaga na-anticipate nyo po ang mga kakailanganin po ngayong narito na nga po tayo. Araw na po ng pista ng Poong Nazareno at ongoing na po ang traslasyon. Doc Gwen. Yes. Well, every year naman tayo naghahanda, no? Every year tayo ay tumutulong dito po sa preparasyon at saka sa araw mismo ng kapistahan ng Jesus po na Nazareno. We are always prepared. Ngayon, ang pinaghandaan natin ay para sa 8 million na deboto. Okay. Kasi lang sinabi sa atin ng organizer at ng pulis, yan po madadalo, no? Siyempre, di naman yan at the same time lahat, may darating, may aalis, may ganun. So, iba-iba po mga scheduling. So, sisimula po yan sa pahalik hanggang po sa posesyon, hanggang sa makapasok po sa, Quiapo Church. Then, after that, meron po tayong 1,216 na volunteers na trained po, na deployed, no? Yesterday, today, hanggang sa matapos. 3 shifts po yan. 12 hours ang shifting nila. So yan po yung mga trained doctors, nurses, ating first responders, first aiders, ambulance crew, water safety, and the Watson team. No? Kasi meron din kaming mga water stations. 17 po yung ating first aid station na nakalagay po yan, nakalocate po yan sa kahabaan ng prosesyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. And then, meron din po tayong water station, nakatabi po yan palagi ng ating first aid station. Meron po tayong command post na nandun po sa Cartilla, sa KKK na monument. Andun din po yung aming emergency field hospital, parang hospital po yan. Meron po tayong 10 ER beds at saka 50 ward beds. Kung halimbawa, yung pasyente, kailangan mo na i-stabilize, nadala po natin muna doon sa ating emergency field hospital. Kung halimbawa kailangan na itakbo sa hospital, tinatakbo na po ng ambulansya natin. Kung saang malapit na ospital. 19 ang ambulances na naka-position dyan sa sa site po ng dadaanan ng posisyon. Meron po tayong 20 more na nakaabang po sa ibang mga Red Cross chapters natin and head office yan po sa port area
para po in case kailangan ng augmentation ng ambulance, kaya po namin mag-deploy. Ngayon, ano ko lang, napansin ko lang, medyo mabagal, no, yung ating posisyon ngayong taon compared last year. Opo. Kasi example, at this time, nasa Palangka Street ng 11:38 in the morning. Pero last year, itong mga oras na to ay nasa Palangka Street yung last year, nasa Quezon Boulevard na tayo. So okay. medyo po nagka-aberya konti ang karwahe this morning dahil bumangga po sa gutter, no? Yes. At saka medyo bumagal ng sandali. Pero nababahala din kami, medyo ngayon maaga pa lang kasi pumalo pa lang ng 12 noon, ay mga reported cases natin ay madami-dami na. Opo, meron po, So meron tayong, last year kasi nagsara kami, ang mga taong natulungan namin ay sa 1,300 no, in total. Pero marami dyan, kadamihan dyan ay nag-check lang kami ng mga blood pressure. No? Okay. Yung iba naman, may 31 na transported last year. Meron tayong minor cases na 486. Ang major cases natin ay 25. Ngayon, itong oras pa lang na to ay may 10 major cases tayo. Last year, 20 plus. No? So wala pa pong, Doc Ngayon, Gwen? 10 na major case. Meron po tayong kinakbo sa ospital ng mga buntis. 6 months, may 4 months old. May 4 months na pregnant. Meron po tayong mga nahilo. May sumakit yung ulo. May mga laceration. May fractured rib cage. Meron po tayong mga dislocated shoulders. Yan. So, kagabi nga, pumunta doon, may tinatahi na kami. Ano ba? Kasi na sugatan, no? Opo. Then anti-tetanus toxoid vaccination na tayo, injection. And then, ang mga minor cases natin this time, nasa 243. Last year, nagsara kami ng 400 plus. So, medyo maaga parang marami. Mataas Hopefully, na. bumababa ang case namin, mag-slow down. No? Then, meron tayong mga nagpapa-vital signs. Siguro nararamdaman nila, tumataas ang presyon or nagpapa-check lang talaga kung nasa tamang kondisyon pa rin yung kanilang mga katawan. So, nasa 225 po yan. Ang na-transport natin ng pasyente sa iba't ibang hospital ay nasa 14. Nadala po natin yan sa PGH, sa Tondo Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Philippine Orthopedics, Jose Reyes Memorial Medical, East Avenue, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Yan po yung mga pinagdalhan natin ng iba't ibang mga pasyente. And then, syempre nakakalungkot dahil meron po tayong May natagpuan nasawi. na lifeless, no? Kasamahan po natin sa media, isa pong photojournalist. Natagpuan na po siya walang malay, walang puso, walang hininga, and then of course declared as dead on arrival. Opo. Kaya maaring hindi to directly related sa sa kapistahan ng Jesus Nazareno, pero indirectly dahil siguro sa pagod or na yung event na yung malakihan. So, nagkaroon po ng heart attack, yung sabi sa amin. Heart attack yung case. Kaya yan, medyo sad news. No? Yes, So, ma'am. yan po yung mga natin. Doc Kaya Gwen? lagi namin pinagbibilin na kailangan siguraduhin natin na sa tamang kondisyon ng ating katawan bago tayo tumabak. Trabaho man or dahil sa ating pagiging Pamamanata. no? Kailangan unahin natin ang safety. Safety first. Kung alam natin na hindi magandang ating kondisyon ng katawan, kukulang sa tulog, pagod tayo, may nararamdaman tayo, ay wag na po tayo sumali, mag-check up na lang tayo. So, yan po yung mga kadamihan nakakita namin na mga cases, no? Maraming mga mas na nagiging panganib, no, yung kanilang kalusugan dahil sumasabak sa prosesyon, no, sa kapistahan na ito, napakadaming tao, makapalang tao. Kami po ay pinaghanda para sa 8 million na mga dadalo na deboto. Okay. Doc So, Gwen, yun ang pinaghandaan namin. balikan ko po yung aberya kanina sa Andas. Meron ho ba kayong nasa klolohan dito, Doc, na naipit dun sa nangyaring aberya na yon? Wala naman kaming major report na nasabi sa amin na kami ay nakapag-responde, pero lahat po ng pinapasa sa amin ay kasama. Pero nakita namin kanina may mga
ialamin ko, no, pero yung tungkol doon, medyo hindi naman kami na bigyan ng clear na report kung doon natagpuan yung mga ibang tinulungan namin. Paano po makikita yung ating mga kasama sa Philippine Red Cross? Sakali pong, halimbawa, yung mga deboto natin nasa gitna, biglang mangailangan ng tulong. Meron po tayong mga foot patrollers na may dalang bandila na Red Cross. Umiikot-ikot Yun. po sila. And then meron po kaming mga first aid stations na kakalat kung saan-saan. Yan po yung sa kahabaan ng posesyon. Andyan po kami. 17 first aid stations yan lahat. May sign po yan. May Red Cross logo. Di po nila mamimiss yan. And meron din po tayong mga volunteers on wheels na umikot-ikot na meron din pong Red Cross uniform at saka may flag. So yan po. At saka para makita niyo po kung nasaan ang stations natin, maging first aid or ambulance stations, nasa Facebook page po natin ang buong mapa na kung saan po dadaanan ng prosesyon. Makikita po nila kung saan matatagpuan. Or, in case of emergency, they can call our hotline, 140. However, wala pong signal sa area, ha? Yes po. So, ngayon, kaya very important, alamin nila kung nasaan yung location ng Red Cross. Andun po tayo sa kasi ang haba po, 17 stations tayo. Okay, okay. So, mahanapin po nila yung may Red Cross, and tingnan niya sa aming Facebook page kung may access sila para makita nila agad po. Okay. So nasa Palangka Street, Carlos Palangka Street pa lang po ang Andas ngayon. Doc, meron naman po Yes, tayong oo. naka-station po doon na ating mga kasamahan from the Philippine Red Cross po, no? Yes, opo. Nandun po tayo. And then, mayroon po tayong station doon. And then, nakaabang din tayo sa Ayala Beach kasi pag dumaan dyan mamaya, Yes. minsan may nahuhulog po doon. Last Naku. before meron. So, kaya meron tayong rescue boat yung nakaabang doon. Okay. So meron po just in case. Pero sana wag naman po nga may mahulog, ano, Doc Gwen. Doc Gwen, balikan ko lang din po yung mga na-transport pala na mga pasyente po sa iba't ibang mga ospital na nabanggit nyo. Ano po ba yung mga cases po? Ito po ba yung nabanggit nyo na yung buntis, meron pong laceration? Sila po yung mga na-transport, tama po ba? Meron pong nahilo, meron pong nahilo, shortness of breathing, nadala po yun sa Tondo Medical Center, nahirapan huminga. Opo. Meron din pong mga, mga chest pain, no? May nawalan ng malay, no? Nadala po yan sa PGH, difficulty of breathing muna, tapos sa chest pain, nawalan ng malay. Dinala po namin sa PGH. And then meron po tayong fracture, no? Ng, Yung ribs po lower pala. left, Opo. Oo, may Saan po may nangyari fracture yun, ng Doc? rib. Actually di ko masyado kung saan na pick up, no. Basta ito ay na report sa amin na nangyari ito, so kaya dinala namin sa hospital. May unresponsive, hindi na Yes. hindi nung natagpuan unresponsive, May hindi dislocated ng malay. dislocated shoulder pa po, Gwen? Doc Gwen, na nabanggit nyo po? Shoulder, meron po, may headache, meron pong sakit po sa upper extremities, sa taas ng katawan, maaring may na rin to, may bali. So may wound po kasi siya sa may chin, no, sa may baba at saka sa labi. Opo. Maaring nahulog ito. May mga nahulog kasi. So, Okay. may sugat din sa paa. Yung isang isang buntis, 6 months old ay nahulog po yun. Kaya dala okay. sa ospital, no. Dahil sumakit yung kanyang paa. So, kaya we transported her to the hospital. Maganda Hopefully, okay lang yung baby, okay lang. no? Oo. Tsaka sana mapayuhan natin yung iba, no, partner, Doc Wen, na wag nang pilitin na umakap dun sa cruise. O sumampa. Yes. Yes, oo. Yes. So, pag hindi naman kailangan, kaya nga din may pahalik, Opo. doon pa lang dapat pumupunta na kung kaya, di ba? Kung hindi, Yes, oo. posisyon na lang tayo, di ba? Yes. At saka yung nakayapak, marami pong nagkakasugat doon. Yes. Sige, Doc Gwen, babalikan po namin kayo sa Thank you. ilang pang mga updates. Meron po ba kayong gustong mensahe na paalala sa mga Yes, nanonood at para nakikinig? natin, yung mga dadalo, no, na nagbabalak na dumalo ay siguraduhin natin safety first. Wag na magdala ng matutulis na bagay, na mamamahalin na gamit kasi marami pong snatchers. And then very important din, magdala ng tubig or container ng tubig kasi may Red Cross water station naman tayo, nakuha ng tubig kasi iwasan ma-dehydrate. Magdala po tayo ng ating emergency medication kung kayo ay nabigyan na prescription na ng emergency medication. Parang in case of emergency, may magagamitin kayo. And then, yung mga masamaang kondisyon ng katawan at bumabalak pumunta, wag na po tayo pumunta dahil medyo ngayong oras pa lang ay masasabi ko maraming mga cases na tayo, mga nabibigyan ng atensyon. So, tignan na alamin natin kung nasaan na yung posesyon.
para alam natin kung nasaan yung big crowd, saan yung hindi tayo magiging mahihirapan, no, sa pag-join kung saan kayo pasali. So yun po yung ating mga paalala. And then yung wastong pananamit, no, kailangan hindi masyado mainit, hindi rin Yun. Ayun, oo. dapat proper clothing din, ang shoes, ang sapatos, very important. Kung mainit ang panahon, wag na magdala ng payong, sombrero, pwede naman. Kaya sunblock, so yun, pwede mainitan ng araw o masunog. So yan po yung mga very important reminders natin. And yung mga bata, wag na natin dalhin. Kasi may nawawalang mga bata, and then pag medyo elderly na nahirapan ng kumilos talaga, huwag na po tayo pumunta dahil talagang mahirap, no? Mga buntis, kung maaari, kung magstay na rin sa bahay. So yan po yung aming paalala dahil, again, sabi ko nga, kailangan safety first. So, ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga deboto na sikapin natin na magkaroon po tayo ng isang mapayapat at ligtas na kapistahan ng Jesus Nazareno. Maraming salamat. Thank you po, Doc Gwen. Thank you, Doc. Thank you very much. At salamat po sa buong puwersa rin ng Philippine Red Cross na maaga pa lang ay nakaantabay na, di ba? Mga bagong bayani rin. Okay. So, sabi po ni Doc Gwen, kung kayo po ay nakakaramdam ng hindi kahaya-aya, medyo nahihilo, basta may maramdaman po kayo, takbo po kayo sa kanilang mga health stations, ika nga, mga emergency health stations. May mga naka-post po sa kanilang Facebook page or kanilang website kung saan nyo po mahahanap yan. Tsaka yung mga flag, kapag biglang nangailangan daw ho ng tulong, May nasa gitna roving, kayo, may mga foot patrol na tinatawag. Yes, oo. Ang hindi ko natanong kay Doc Gwen, pwede ka manghingi ng biskwit kapag nagutom ka doon sa gitna. Dapat magbaon na kayo ng sarili nyo. Hindi, meron din naman namamanata na wala talagang Walang kain. dala Kaya may mga kasi. nangihimatay. Kasi nagfa-fasting, sinama nila yon. Huwag po masyadong isagad ang ating katawan dahil very physical po ang activity po ngayong traslasyon. Alright, magbabalik tayo, partner. Makalipas ang ilang mga paalala, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok sa nagaganap po na pista ng Poong Jesus Nazareno Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Ang ating oras, 12:44. Ang oras na